Hello everyone, welcome to Lula Sayong's Organic Farm, where we only produce 100% pure organic fruits and vegetables. So for today's vlog, I just want to share to you what are our planted fruit bearing trees in this beautiful farm lot. So, of course, as you can see, we have a bunch of Hawaiian pineapples. Okay, you might notice we cut out the leaves. This is in preparation for the flowering season. Okay, so it is advisable if you cut the edge of the leaves of Hawaiian to make sure that all the nutrients will be distributed over to the flower, which resulted in bearing big delicious pineapples. And also we have cacao, okay, source of chocolates. So this is Brazilian cacao. Okay, we will harvest later kasi madami na siyang hinog. And as well, we do have lansunis. Okay, so maliit pa siya, pero open area naman, so very nice. So there used to be a bamboo over there. Pinaano ko para walang hindi mashi-shade. Okay, para direct siya sa sunlight. Okay, so yan. And also we have the native coconut. Okay, native coconut kasi nga tumatangkad to. Tumataas. Okay, but we have dwarf naman, nyogs or coconut slate. Ay, pakita ko sa inyo. We also have pinaka number 1 na enemy ng mga doctors is yung litundang. Okay? So, maraming health benefits ang litundang. It's a good source for potassium. Okay? Alright, so that's it guys. So itour ko lang kayo dito sa Lola Sayong's Farm located in Barangay Patok, Dagami, Leyte. Okay, so as of now, we don't sell anything yet kasi medyo maliit pa lang yung na-develop kong area. I'm a very hands-on farmer po. Isa po ako sa mga apo ni Lola Sayong. She owned this lot. So I developed this. Bali, nirelocate ko na to. Tapos this is now legally a share from our late father, Tatay Dominador Bersosa. So we have here, malalaki ng mga puno ng litundang. Okay. So right here as well, we have lansunis. Malaki na siya. Ito po ay Bangkok lansunis. Meaning malalaki po ito. Okay, malalaki ang buto at malalaki din po ang bunga at napakatamis po. So ang kagandahan dito sa farm, I don't use mga spray sa mga pesticides. Okay, so wala akong ginagamit dito mga fertilizer whatsoever. Ang pinaka-ideal na fertilizer guys is yung mga leaves. So napansin ko sa farming ngayon, mas pinipili nila na isprayhan yung damo. Pero I don't advise that guys kasi nutrients yan. So ang gagawin nyo ay alam mo na, lilinisin yung mga damo-damo tapos let it die sa sa land floor. Tapos sisipsipin niya ng mga fruits natin yung nutrients. Okay? So ayan, we have one here, may bunga na siya. Alright. So malawak po ito, around nasa 5,000 square meters po itong lote, more or less. Pero nasa 4,000 square meter pa lang po yung ating na-develop. So ayan, we have this one too. So ayan, kung mapansin nyo, mahilig ako sa mga tanim dito, lansunis, kasi mahilig talaga ako sa lansunis guys. So ito, malaki na guys. Ayan, coconut na naman. So ayan. Okay.
So mahilig po ako sa pinya, kaya mapansin nyo marami akong tanim na pinya. Alright. So we have here, ito dito sa side naman, mayroon tayong tubo. So ito guys yung tubo, yung source ng sugar. Right? You can get white sugar from here and also brown sugar. So ganito po ang hitsura ng tubo. Okay? At we have here bangaran. Okay, ito yung mahal. Mga sa supermarket nasa around ano to, 100 per kilo ata. And we also have malasenses or agarwood. Okay, this tree cost millions of pesos per kilo if naturally inoculated. Pag umabot na to ng mga 10 years to 12 years old, pwede na tong i-inoculate. Yung meaning inoculate, pwede nang sugatan yung puno para makaproduce ng resin, agar resin, yung maitim. Kasi yun yung binibili. Pagka wala itong black resin, this will be considered just a normal tree. Okay. So ayan. So papunta naman tayo dito sa area. So ganito lang yan yung setup ng farm natin. Yan. Pagka tumutubo na yung mga damo, hindi ako gumagamit ng grass cutter. So machete yung gamit natin. Yan, machete. Para ano, makasave din ng income, I mean pera, tapos exercise na din every morning. Yes. Alright. So dito naman tayo sa side, ganun, puro ano, hawayan tsaka saging. Dito naman sa side, dito ko yung pakita ko yung mga tanim kong Aquilaria malasenses, ang source ng agarwood. So this is just a sample. So ito yung katawan ng agarwood malasenses guys. Okay. Para siyang ano, baka no, may mga spots. Ganyan. Pag makakita kayo ng ganitong puno na may spots, baka agarwood po yan. Pero mas malalaman nyo kung agarwood talaga by the looks of the leaves. Kung makita nyo yung leaves na ganito yung shape nya, tapos pag ginanon nyo, medyo parang may lawa yung ano nya. Yan. So okay, closer look, yan yung leaves. Matured leaves ito, matured leaves na rin. So ganyan. Another Hawaiian, I mean Brazilian cacao. So we also have coconuts guys. And I used to put CCTV here para namomonitor natin kahit nasa malayo tayo na lugar. Solar power, kaya matipid sa kuryente. Tsaka naka SIM card lang po yan. 1 year subscription po. Yan yung source ng internet natin, data. Alright. So ayan. We also have chickens na grow around sila. We also produce organic chickens guys, pero we don't sell yet kasi ano, for self consumption lang muna. Okay, so we have ano, may bunga dito guys. Sa mga ganito tinatanggal lang yan guys. Oh, may dalawang bunga dito guys. So nakita natin may dalawang bunga ng pinya. Very nice. So ito po yung sample ng Hawaiian na pinya, no. Wala siyang tinik kung mapansin nyo. Wala siyang tinik sa sides niya. Ito mga pangatlong beses na kasi itong namunga, kaya yung bunga niya is medyo maliit na lang. Kung mapansin nyo, 3 yung saha niya. So dapat kung gusto nyo malaki talaga yung bunga, mga isa lang yung ilalagay. So pagka may mga saha na siya, mga suckers, tanggalin nyo guys. Pero kung gusto nyo maramihan naman, pwedeng 3 lang. Pero ganito yung ano, size lang ng bunga. So pag ganito guys, hindi pa ito hinog, mga after 1 week pa ito, pwede nang i-harvest. Okay, pag medyo dry na dito, pwede na siyang i-harvest. Tapos yung kulay niya medyo black na siya, na may yellow. So dalawa yung nakita natin guys, very nice. Yan. So ito naman, isa ring malasenses. So yan, mapansin mo, proning. Proning means tatanggalin mo yung maliliit na sanga para lumaki yung katawan. The bigger the size of the body of the Aquilaria, mas maraming maproduce na resin. Kung mapansin nyo ito,
wala siyang amoy kasi hindi siya inoculated. Kumbaga patay siya na ano. So ayan. Ganyan yung itsura ng agarwood. Okay. We also have Commingiana guys. Isa ring variety ng Aquilaria. Pero good source ito ng agarwood tea. Okay, yung leaves niya ginagawang tea. Very healthy, matamis siya, mas masarap siya kaysa sa nakasanayan nating tea na Lipton tea. Mapait kasi yun. Ito, matamis siya. You can try this one guys. So mag-dry lang kayo ng leaves. Tapos i-boil nyo. Then there you go, you'll have a tea. Pwede yung lagyan ng lemon tsaka honey. Very good source for boosting immune system. So ganito yung bunga ng Commingiana. Wala pang bunga yung Malasensis natin, pero 5 years to 6 years from now bubunga na rin yan. So ganito yung bunga. Hindi ko pa siya pwedeng anuhin kasi sayang. Pag ganito na guys, hindi pa siya gaanong ripe, hindi pa to pwedeng harvest. Dapat parang kulay red orange yung kulay niya. Okay, para ma-harvest siya. So ganyan yung bunga. So ayan, madami tayong Aquilaria malasensis dito. Ito din, Aquilaria malasensis. Ito guys, may amoy na siya guys. Okay, so isang technique para magkaroon ng resin ang puno. Kung mapansin nyo, pag umuulan, tumutulo siya. So gaganyanin nyo dito. Kasi ang ano ng ulan, yan yung nagpapagawa ng resin. Kaya o nga amoyin siya. May amoy, may unting amoy siya ng agar guys. Pero hindi siya yung ano talaga 100% na pure wood. So maganda pa rin yung may nilalagay ka sa or may ini-introduce kang fungus sa puno like tinatawag nating inoculant. Okay, so wala pa tayo na invent. We'll try to invent one. But for now, na gumagamit muna kami ng Witsawa bamboo stick from Thailand. Bumibili kami. Inoculate ko to mga 2028 pwede na. Alright guys. So ayan. So again, i-ano ko lang kayo dito. Ayan. Aquilaria. Malalaki na siya guys. Ayan. Alright. So ito, mga nyug din. So ayan, manok. So ito, lansones, malaki na din guys. So ayan. Ito, mga nauna ko nang natanim. Yung iba namumunga na. At ito, good news guys, kasi may mga ano na siya. Pwede nating kunan ng coconut seedlings. So gagawin nating seedlings pagka ripe kasi yan. Pag ano na yan, ripe na yan, pwede na yung gawing seedlings para matanim natin kasi medyo malawak pa yung tataniman natin. So we also have dalandan guys. Okay, we also have dalandan. So medyo malawak-lawak itong nilinis ko. Nakakapagod pero nakaka-inspire kasi pag nakikita mo naman talaga na unti-unting lumalaki yung mga tanim mo, na-inspire ka lalo maglinis tsaka magtanim. So ayan. So malawak pa to guys. So we have also lansunis, malaki na. Ayan, nagbubunga na yung isa nating lansunis. Tapos ito. Okay. So isang technique guys para mamunga ng hiktik yung lansunis. Sa body kasi ng lansunis, kung mapansin nyo may mga uod yan. Ito wala na kasi nilinis ko. So kuha kayo ng powdered, tapos tubig, tsaka brasan nyo. Pero una, tanggalin mo yung mga uod gamit yung machete. Okay, tapos dito sa side, linisan mo dapat yan. Tapos mag-burn ng mga dahon para yung usok, para mamatay yung mga uod. Okay. So dito tayo sa side guys. So we also have we have imported seedlings from Thailand. Crush na nung pumunta ako doon. Humingi ako doon kay Master Witsawa. Yan, crush na.
So ito yung main source ng oud sa Vietnam tsaka sa Thailand. Sa Pilipinas naman, endemic sa atin yung Malasensis, which is highly valued source of oud din kasi hinahanap din talaga ng mga Arabo. Kaya we have plantation ng agarwood dito sa Leyte, 1.1 tsaka 1.6 hectares. So if you wanna check out guys the channel, the FB pages of our agarwood farm, you can check out the link under the description of this video. Okay, me myself, inaasikaso ko pang magpatitulo sa share ko na lote. Once maano na yung title, bili na ako ng seedlings sa registered nursery na may WCP at LTP permit. So again guys, huwag kayong bibili ng seedlings na walang permit para hindi kayo mahirapan sa pag-harvest pagdating ng panahon. Okay? Ganun po yung, kasi legal na po yung ating agarwood plantation. Dito na area medyo madamo na siya. So ang ginawa ko, nilinisan ko kasi medyo nakakapagod na rin kasi isa lang akong naglilinis dito, but it's okay. Okay, we also have here, yan, Guyabano, anti-cancer guys. So technique din guys, pwede nyo i-pruning para lumaki yung katawan, para hiktik din yung bunga. Okay, so ayan. So ito po yung Lola Sayong's Organic Farm dito po sa Barangay Patok, Dagami, Leyte, in honor of my late Lola. Okay, please follow, share, and subscribe po sa ating official YouTube channel. Okay, lalo na po sa ating mga YouTube channel pages ng ating agarwood farm para masubaybayan nyo at ma-inspire din kayo mag-farming. Okay. And also, please follow our real estate pages. We offer free consultation if you have questions about lot tracing, land survey, a legal subdivision of your shared lot para legal at fair sharing, para iwas gulo in the near future. We also cater that kasi I'm a PRC accredited real estate persons at your service. We do appraise as well. Nag-appraise din po kami ng mga lote, like kung hindi nyo alam or you're unsure sa market value ng lote mo, we do appraise po. Maraming salamat sa panonood guys. Happy farming everyone. Bye bye.